Hi, ako yung Kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo guys and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. Sa lahat po ng mga nag-aabang ng aking update, sorry po guys, hindi po ako masyadong nakapag-upload ngayon ng video dahil po hindi po ako makapag-vlog sa labas dahil po mataas po ang COVID cases ngayon. At minsan gusto ko pang mag-vlog dito sa loob kaso lang po guys, work from home ang aking mga employer kaya hindi po proper na habang sila ay nagtatrabaho, ako naman dito ay nagpa-vlog. So maghahanap pa rin po ako ng paraan para po makapag-update sa inyo. Gumawa po ako ng videos dahil po maraming nagtatanong kung paano po ba magustuhan ng ating mga employer. Meron po tayong kanya-kanyang mga paraan guys para makuha po natin ang kiliti or magustuhan po tayo ng ating mga employer. Pero itong ibibigay ko sa inyo ay mga tips kung paano nila ako nagustuhan. Sana po panoorin ninyo ang video nito mula umpisa hanggang dulo para magkaroon po kayo ng idea or ma-apply po ninyo sa inyong sarili. Number 1 tips kung paano ka magustuhan ng iyong employer ay ang smile. Put smile always on your face, guys. Huwag pong maghasimangot lagi. Kung may problema ka po, isang tabi po ninyo yan at huwag mong ipakita sa inyong mga employer dahil may sarili po yan silang problema. Kailangan po guys, umpisahan mo ang iyong umaga na nakasmile at aasahan mo matatapos ang iyong araw na nakasmile ka at bawal kasi sa mga employer dito guys or ayaw na ayaw talaga nila ang nakasimangot dahil sa paniniwala nila ay malas po yan. Number 2 tips ay ang dedication to your work. Ayan, gustong-gusto talaga nila ang mga Pinoy dahil po masipag ang mga Pinoy. Lalo na kahit saan po tayo dadalhin, masipag po talaga tayo. Pero dahil sa sipag na yan, dagdagan pa natin guys, kailangan po tayong merong pusa. Dahil aanhin ba natin ang sipag, minsan po kasi mapapagod din tayo. Pero pag may kusa kang gumawa sa iyong mga trabaho guys, kahit wala po sila dito, wala po yung mga employer natin. Sa mga hindi po nakakaalam pa, ang mga employer dito guys ay working couples sila. Ayan, kaya maiiwan po kayo dito kasama lang ang mga bata or ang bata. So, dahil iniisip ninyo wala sila, ayan, relax na tayo. Huwag po kayo makampante guys dahil napaka-high-tech po ang Hong Kong. Kahit na isipin natin dito na walang CCTV, wala tayong makitang CCTV, huwag po kayong makampante guys dahil ang cellphone nila, ayan, may mga naiiwan sila mga cellphone dito sa bahay. Yung mga yun ay nakakonect sa personal cellphone nila. Kaya nakikita po nila tayo, nakamonitor po nila tayo araw-araw kahit nasa opisina sila. So, at guys, lagi ninyong iisipin na ang trabaho dito sa bahay, mas masarap magtrabaho pag walang mga employer dahil po nakakagalaw po tayo at nakakalinis tayo ng maayos na walang matang nakatingin sa atin. Mahalin po natin ang ating trabaho dahil napakahirap po nung pinagdaanan natin na nag-apply tayo, naghanap po tayo ng mga legit na mga agencies para lang makapagtrabaho dito abroad and naglabas tayo ng mga malalaking halaga para lang matupad or ma-process natin ang ating mga papers. And now, nandito na po tayo sa lugar ng Hong Kong. Kailangan po natin, mahalin natin ang ating trabaho. Huwag po nating hayaan masira ang trabaho natin dahil inabot tayo ng katamaran. Dahil po walang employer dito guys, araw-araw, huwag po kayong dot-dot ng dot-dot. Yun po guys, nakaka-addict po ang dot-dot. May time po tayo para dyan. Bawal or iwasan po natin ang laging nakahawak sa cellphone para po hindi maapektuhan ang ating mga trabaho. Number 3, importante po to guys, sanayin po ninyo ang inyong sarili na to wake up early. Kailangan pong sanayin ninyo ang inyong sarili na magising ng umaga, especially kung may mga alaga kayo. Dahil po kapag sila ay nag-aaral, maaga po talaga silang umaalis sa bahay. Kailangan pong maaga pong mag-prepare ng kanilang breakfast, maaga natin silang asikasuhin. So,
Kung late po tayong matulog guys, at routine na natin yan guys na magising ng umaga, bigyan nyo ng oras guys. Halimbawa, 5 o'clock. Kailangan po i-maintain po ninyo 5 o'clock magising kayo. Mahirap po sa umpisang i-maintain yan guys, pero pag nakasanayan na talaga ninyo, magigising talaga kayo ng 5 o'clock kahit na late po kayong matulog. Kasi dito guys, lalo na yung mga bata na nagtitake ng school bus, hindi po sila pwedeng ma-late. Dahil iniiwan po talaga yan sila, dahil hindi lang naman sila ang hinihintay. Marami pong mga estudyante na nag-aabang at makarating dapat ang school bus sa tamang oras or sa tamang destination para pag hindi sila malate sa school. Kaya always, matulog po kayo ng nasa tamang oras at lalong importante, magising kayo. Example, 5 o'clock. I-maintain nyo po yan guys. Ayan, pag araw-araw ninyong gawin yan, kahit napuyat po kayo, magigising talaga kayo ng 5 o'clock. Number 4 is ang honesty. Minsan, may mga kasinungalingan talaga tayong nagagawa sa ating buhay, pero iwaglit niyo po yan guys, lalo na pag nandito kayo sa Hong Kong. Ayaw na ayaw talaga ng mga employer ang sinungaling. Yan po ang ibang rason bakit kayo ma-terminate ng inyong employer. Kaya wag na wag po kayong magsisinungaling guys. Wag niyo sirain ang tiwala ng inyong employer dahil ayaw talaga nila ang sinungaling. Isang beses ka lang magsinungaling. Ayan guys, hindi mo na talaga mawawala sa kanila na magduda sila sa iyo. Number 5 is ang trust. Ayan guys, kung ikaw ay honest, of course, ang kasunod na niyan is ang trust. Ang sabi nga ng employer ko, tumagal ka dito sa amin, tinanggap ka talaga namin. It's all about trust. Bukod sa iyong kasipagan, lumaki ang atay ng iyong kunyang, bukod daw sa masipag ako, marami na po silang ginawang paraan. Hindi ko po alam yun guys. Marami silang mga parang patibong. Kahit pera, wag na wag po kayong masilaw sa pera guys. Dahil kinikita natin yan, kikitain pa natin yan. Ang laki ng sahod natin para lang masilaw kayo sa pera. Yung mga pera na iniiwan nila, mga gamit na nakakahalat, akala mo hindi nila alam yan. Guys, patibong po lahat yan guys. Huwag po kayo masilaw sa mga ganyan. Kailangan po honest ka para yung tiwala nila sa'yo intact. Yun ang sabi ng amo ko. Lahat ng yan, it's all about trust. Lahat ng mga tips na binigay ko sa inyo guys ay yung mga smile, dedication to your work, wake up early, honesty, and of course your trust. Kung i-apply ninyo yan sa inyong mga sarili guys, yan, aasahan ninyo, magugustuhan ka ng inyong mga employer at tatagal ka sa iyong trabaho. Okay, sana nagustuhan ninyo ang video ito. Kung may mga tanong po kayo guys, comment lang po kayo below at sisikapin kong sagutin lahat yan. At salamat sa panonood. Thank you and bye!